Hi guys, tara samahan nyo nga kami at i-share namin yung naging experience namin dito sa SB19 Simula at Wakas Experience. So sa mga hindi pa nakakaalam, ito yung parang small museum ng SB19 na anything related about dun sa kanilang pinakabagong EP na Simula at Wakas. So makikita nyo nga dito yung mga memorabilias, mga props, mga costumes na ginamit nila sa mga music video nila na kasali dun sa EP. Located to dito sa Gateway Mall 2 and yung general admission fee niya is 1,070 pesos. So nag-book kami 1 week ahead. So may processing fee siya na 50 pesos. So bali 1,120 pesos yung binayaran namin each. And fortunately, as you can see, allowed po ang kids as long as merong magsusupervise. Kung makikita nyo nga dito, organized naman yung pila kasi by batch naman yung pagpapapasok nila sa mga audience. So nag-run yung exhibit na to from May 24 up to June 29 and sinadya ko talagang i-publish to nang tapos na dun sa period na yon para at least courtesy na lang dun sa mga hindi pa nakakapanood pero meron ng schedule, at least hindi sila may spoil. And yung isa ko pang purpose is para sa mga 18 na hindi talaga nakapanood, yung mga malalayo or yung talagang walang budget, at least dito sa video na to makikita nyo or may experience nyo din kung ano ba yung na-experience namin personally. So guys, kayo na yung bahala kung gusto nyo mapanood din ng mga kapwa 18 natin, pakishare na lang. So pagpasok pa nga lang namin kanina, may libre ng 1 photo card each. Inaswertehan pa nga yung bias ko pa, si Pinuno yung nakuha ko. Tapos yun naman kay Wifey is yung bias niya, si Ken yung nakuha niya. And yung unang activity nga namin dito is yung VR experience. Ito yung nakikita nyo sa social media. Lenient naman sila pagdating sa pag-video, sa mga reactions nyo. Basta wag nyo lang videohan yung mismong screen kung ano yung magpe-play na video dun sa screen. So every individual meron kanya-kanyang VR goggles, and yung magandang nakita ko dito, kada batch na papapasukin nila is sinasanitize muna nila lahat ng VR goggles. So good job yon. Huwag mo nila itatanggal, anak. Sabi, hawakan mo lang yan. Hold mo lang. Grabe yun guys, napaka-immersive ng experience. Alam nyo yung habang sumasayaw sila, akala mo nandun lang sila sumasayaw sa harapan mo and parang abot kamay mo na sila. Actually, dalawang song yun, hindi ko na lang nasama yung time kasi sobrang dilim pala nung pagkaka-video ko. And after nga nung VR experience, diretso na kami dito sa kanilang exhibit. So dito makikita nyo yung mga paintings nila, makikita nyo nga rin yung mga costumes na ginamit nila dito sa MV. So ito katulad na lang nito kay Justin, ito yung ginamit niya dun sa dam, ito yung parang sorcerer. Ito naman yung kay Pablo na parang Dark King, tapos ito yung kay Stel, yung dual personality costume niya. Tapos ito naman yung bronze gauntlet ni Josh, tapos yung ginamit niya rin na costume niya. And syempre para sa mga sisiw dyan, hindi pwedeng mawala ang kay Ken. Yan yung costume niya, yung parang Dark Knight. And as you can see, bawal hawakan, bawal amuyin, and meron siyang parang yellow line. Kung makikita nyo yan, hanggang dyan lang kayo, and yun, pwede naman kayo magpa-picture. And ito naman yung costume na sinuot nila dun sa All Out Sunday Dam performance nila. Tapos yan, konting rest nga daw muna sabi ng kids, and hindi pa dyan natatapos yan. Meron kaming dinaanan dito na parang dungeon yung theme niya, and dito nyo makikita yung famous na gate ng castle dun sa Dam MV. Yung pagpasok nyo naman dito, makikita nyo rin yung apple tree na makikita nyo dun sa Simula at Wakas. Yan yung throne kung saan nakaupo si Pablo dun sa Dam MV. Dito naman sa next area na pinuntahan namin, dito parang gusto nila ipakita kung paano ba nag-start or paano nag-progress yung pagko-conceptualize nila ng Simula at Wakas. Tapos yan, I'm sure familiar kayo dyan, yung mga ancient costume nila na parang naka-robe sila. Tapos dito naman, I think dam din yung theme nito, pero parang pang formal attire nila to eh.
Not sure lang pero yun yung nakikita ko dito. Naka-display nga rin dito yung mga rings nila na props. Tapos dito nyo rin makikita yung Soul Logo Evolution. Makikita nyo nga dyan, nakatatlong attempt pala sila dito para makam up yung final logo ng simula at wakas. So yan yun. Dito naman sa next area, makikita nyo kung saan kayo pwede bumili ng mga merch like t-shirt, light sticks, photo cards, notebooks, tumbler, at marami pang iba. And dito nyo nga rin makikita, as you can see, kung familiar kayo dyan, ito yung salamin na binabasag ni Stel dun sa Dam MB. And syempre, pwede rin kayo mag-picture-picture dyan. Huwag lang kayong lalagpas dun sa yellow line. Tapos ito pa yung ibang Dam props nila. So, yun yung round table, yung mga chairs. And dito nyo nga rin makikita yung mga costume and props na ginamit nila dun sa Dungka music video. Pati na rin yung wardrobe na ginamit nila nung nag-perform sila ng Dungka dun sa Showtime. Yan. Tapos ito naman yung bunso ko, videohan ko daw siya kasama yung costume ni Justin. So kung mapapanood mo to, Kuya Justin, hello daw po, sabi ni Josiah. And finally, yung last area na pinuntahan namin. Dito more on fan engagement na yung tema nung area to. Nakakatuwa nga rin kasi pwede kayong mag-leave ng thumb mark sa canvas. Tapos meron din sila ditong newly found hope, wherein pwede kayong kumuha dito ng yarn or tie, tapos ibubuhol nyo lang, tapos isasabit nyo dito sa pinaka-wall. Dito naman sa kabilang area, may mga blank papers and ballpen para pwede kayong mag-iwan ng message or kung may message kayo sa SB19, malay nyo naman mabasa nila, di ba? And yan, nauna na nga si Kuya magsulat ng message niya. Tapos dito nyo rin makikita yung mga encouraging quotes ng mga celebrities tulad nila Sir Gary V and Ma'am Casey Tandingan and Sir TJ Monterde. Ayan, nandyan yung mga quotes nila. And syempre, hindi rin nagpahuli si Bunso kahit hirap na magsulat. Sabi nga daw niya, magra-write din daw siya. Tapos yan, kita nyo naman may pa-heart pa yan. And after nga nila magsulat yan, ikiklip nyo lang dito sa yarn. And para siyang curtain ng mga letters. Sobrang dami niyan, guys. And hopefully mabasa nila, no? And that only shows kung gaano karami yung tagahanga ng SB19. So yun lang, hanggang dito lang, guys. I hope nag-enjoy din kayo sa experience tour na to. Overall, masasabi kong sulit na sulit yung binayad namin. And kudos talaga sa nakaisip nito. Ang galing. And to SB19, thank you for giving pride to Filipino music. God bless you more.